Hello po ulit mga kapatid, isang pinagpalang umaga na naman po sa ating lahat dahil pinagpala tayo ng Diyos. Una, nagising tayo, ginising tayo ng Diyos para una makinig, mag-aral, magbasa ng kanyang salita at para magawa natin yung ating mga dapat gawin. Pero bago po ako mag-umpisa na naman ang aking sharing ngayong umaga, tayo po ay mananalangin. Samahan niyo po ako, ihanda natin yung ating puso sa paglapit sa ating Diyos. Magsiyo po tayo. Ama namin na nasa langit, Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama naming Diyos na banal, muli ka namin pinupuri at pinasasalamatan. Ama, maraming salamat sa umagang ito. Una nga po sa paggising mo sa amin ng maayos at malakas ang katawan. At sa isang pagkakataon na naman na magsama-sama kami para makinig, mag-aral at magbasa po ng iyong salita. Ama, muli mo po kaming samahan, turuan, gabayan para lubusan naming maintindihan ang iyong sasabihin ngayong umagang ito. And I pray sa pagbukas ng puso namin, ng aming isipan, Lord God, pumasok po, maisabuhay namin ang iyong salitang aming maririnig ngayong umagang ito. Samahan mo po kami na maging maayos yung aming pakikinig ng iyong salita, walang distraction, Lord God, maayos ang lahat. Turuan mo po kami, Lord God, lalo-lalo na po ako, para lahat lang po ng aking sasabihin ay galing po sa iyong salita. Ama, we claim it na narito ka sa aming kalagitnaan sa aming pag-aaral ngayong umagang ito, at kiniklaim namin na ito po ay muli mong pagtatagumpayin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Lord, muli, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan namin, Panginoong Hesus, na aming tagapagligtas. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Isang pinagpalang umaga pong muli mga kapatid. Bago po natin umpisahan yung ating pag-aaral at pakikinig, pagbabasa ng salita ng Diyos, unahin ko lang po yung mga bago po dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po yung aking mga videos at paki-click din po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat po. Salamat. Mga kapatid, sinare ko sa inyo una yung verse 4 to 10 ng Galatia o Galatian. At ipagpapatuloy po natin ito, yung ating pag-aaral ng salita ng ating Diyos. Sinabi nga po dito, ulitin ko lang yung verse 4 na aking na-share. Sabi sa verse 4, inalay ni Kristo ang sarili niya para sa mga kasalanan natin. Ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama, ginawa niya ito para maligtas tayo sa kasamaan nitong kasalukuyang mundong ito. Sinabi pa niya, purihin natin ang Diyos magpakailanman. Amen. At binanggit niya rito yung pagtalikod. Sabi pa, nagtataka ako dahil ang dali niyong tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo. Bumaling kayo sa ibang magandang balita na hindi naman totoo. Ang totoo, wala namang ibang magandang balita. Nasabi ko ito dahil may mga taong nanggugulo sa inyo at gusto nilang baluktutin ang magandang balita tungkol kay Kristo. 8. Sumpain nawa ng Diyos ang sinuman, kami o maging isang anghel galing sa langit na mangangaral sa inyo ng magandang balita na iba kaysa ipinangangaral namin sa inyo. Sinabi na namin sa inyo noon at muli kong sasabihin, kung may mangangaral sa inyo ng magandang balita na iba kaysa sa tinanggap ninyo, sumpain siya ng Diyos. At verse 10, huwag ninyong isipin na ang nais ko ay malugod sa akin ang tao.
Hindi, sabi ni Apostol Pablo, ang nais ko ay malugod sa akin ang Diyos. Kung ang ikalulugod ng tao ang hinahanap ko, hindi ako tunay na lingkod ni Kristo. Yan yung aking na-share sa inyo, no? Paalala, pabala ito sa mga nakikinig at pati sa mga nagsishare ng Word of God. Pag ito ay binaluktot o mali ayon doon sa salita ng ating Diyos, sabi rito, sumpain siya. Ano po? At dito nga po sa verse 11, sabi dito, gusto kong malaman ninyo mga kapatid na ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo ay hindi gawa-gawa lang ng tao. Ito ay galing mismo sa salita ng ating Diyos na binabasa natin sa Biblia, mga kapatid. Tayong mga mananampalataya, tayong nagsishare ng Word of God, doon tayo nakabase sa salita ng ating Diyos. Dapat walang dagdag at walang bawas iyon, mga kapatid. Maaring yung pagpapaliwanag natin ay sumusobra dahil yun sa revelation na ibinibigay sa atin. Ano po? At yung ating binabasa at pinag-aaralan ay hindi lamang yun patungkol sa inyo. Ito rin ay patungkol sa nagsishare ng Word of God at patungkol ito sa lahat ng tao. Kaya hindi pwedeng sabihin ng nagsishare ng Word of God na, uy, para sa iyo ito kasi makasalanan ka. Hindi po pwede yun. Lahat tayo makasalanan. Lahat tayo nagkakamali. Lahat tayo nakakapag-isip ng hindi maganda. Nakakagawa ng hindi maganda. Lahat po tayo, aminin man natin at hindi, lahat po tayo ay makasalanan sa mata ng Diyos. Ano po? Kaya wala makakapagsabi dito na ako, wala akong kasalanan. Lahat po tayo makasalanan. Ulitin ko lang, gusto kong malaman ninyo mga kapatid ng magandang balitang ipinangangaral ko sa inyo ay hindi gawa-gawa lang ng tao. Sabi ko nga, mga kapatid kanina, na ito ay galing mismo sa salita ng ating Diyos sa pamamagitan ng Biblia. Yun ay salita ng ating Diyos, mga kapatid. Sabi sa 15 hanggang 16, mga kapatid, ngunit sa awa ng Diyos bago pa man ako ipinanganak, pinili na niya ako at tinawag upang ihayag sa akin ang kanyang anak para maipangaral siya sa mga hindi Hudyo. Tayo yun. Nang mangyari ito, hindi ako sumangguni kanino man. Hindi tayo Hudyo. Di ba po? Sila yung unang nakapakinig ng salita ng Diyos. At sila yung mga pinagpakitaan, kinausap ng ating Diyos. Nakita nila yung mga himala, mga kamanghamanghang ginawa ng ating Diyos. Andyan sila Abraham, sila Moses, di ba po? At napakarami pang iba. Mababasa rin natin yan si David, di ba po, na tinawag na talagang yung kanyang puso ay naroroon sa pakikinig, pagsunod, pagtitiwala sa ating Diyos. At marami pa nga pong iba. Ano pa, ito nga pong ating binabasa na si Apostol Pablo, no, na dating pangalan na si Saul, ano po. Kaya pinagpakitaan, kinausap ng ating Panginoong Hesus. Kasi nga, sabi rito, kinokondem niya, no? Nililipol niya yung mga naghahayag ng salita ng ating Diyos na ipinapangaral nila ang ating Panginoong Hesus. At yun nga, dumating yung time na binulag siya at patuloy na siyang nangaral ng salita ng ating Diyos. Matapang na siya ay nag-share ng Word of God. 16, sinabi po rito, inihayag ang kanyang anak sa akin upang naihayag ang kanyang anak sa akin upang siya'y aking ipangaral sa gitna ng mga hintil. Pagkarakay, hindi ako sumangguni sa laman at sa dugo. Ibig sabihin, mga kapatid, no? Tayo yung mga hintil, hindi tayo mga Hudyo. Pinangaral ni Apostol Pablo yung salita ng ating Diyos. Hindi siya sumangguni kanino man, no? Sa laman at sa dugo, sabi niya ganun. Hindi siya basta-basta sumangguni kung kanino, kundi doon lang nagbase siya sa salita ng ating Diyos
tumawag siya sa Panginoong Hesus, nagtanong siya. Siyempre talagang nananalangin, humingi ng tulong, ng guidance para ipangaral niya yung salita ng ating Diyos. At sa marami siyang napuntahang lugar, marami siyang napagbalik loob sa Diyos, marami siyang napatanggap sa ating Panginoong Hesus. Yan si Apostol Pablo na sinabi pa nga niya, imitate me as I imitate Christ. Diba po? Kaya hindi natin siya kasi ginagaya niya, ini-imitate niya ang ating Panginoong Hesus na tinuturo din sa atin na maging Christ. No? Ulitin ko lang, tayo rin, sinasabihan tayo, inuutusan tayo na maging Christ likeness tayong lahat, mga kapatid. Matapang na mag-share ng Word of God, matapang na ibalik sa Diyos yung mga naligaw na landas, yung mga tumalikod sa ating Diyos sa pamamagitan ng salita ng ating Diyos. Yung ating nababasa, yung ating napapakinggan, ay i-share din natin sa ibang tao upang sila din ay makakilala ng lubusan sa ating Diyos at malaman nila yung ginawa ng Panginoong Hesus para sa ating lahat, para mapatawad yung ating mga kasalanan at tanggapin ng lahat ng tao ang Panginoong Hesus bilang maging ating tagapagligtas. Walang ibang makakapagpaligtas sa atin. Kahit sarili natin, hindi natin kayang iligtas. Maliligtas lang tayo sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus na dapat nating i-share, ihayag sa ibang tao para sila din ay maligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Yan po ang tinuturo sa atin, mga kapatid. Yan po yung gustong sabihin sa atin ng ating Diyos na siya lang ang makakagawa ng hindi magagawa ng tao. Dahil walang imposible sa Diyos, mga kapatid, alam natin yan, naririnig natin yan madalas. Kaya tayo susunod, makikinig, mag-aaral, at isasabuhay ang salita ng ating Diyos. Maging matapang, maging malakas ang loob, maging masipag sa pag-share ng Word of God, mga kapatid. Yan ang ating dapat gawin. Yan ang ating dapat sundin, mga kapatid. Kung gusto natin sa sarili natin na tayo ay maligtas sa ating mga kasalanan at makarating doon sa kaharian ng ating Diyos, dapat asamin din natin na yung ating mga mahal sa buhay, yung ating pamilya, yung ibang tao ay maligtas din at makarating din sa kaharian ng ating Diyos. Huwag yung tayo lang, gusto lang natin, ayaw nila makinig, bahala sila sa buhay nila. Huwag natin itong sasabihin, huwag natin gagawin ito. Pag ayaw pa, ipag-pray. Ano po, ipag-pray na ipag-pray. Tapos, yayain uli, sharean uli. Ayaw pa, ipag-pray uli. Huwag natin silang pagsasawaan. Pagpatuloy tayo, mga kapatid, hanggang sa dumating na nagawa na natin yung lahat para maakay natin sila, para magbalik loob sila sa ating Diyos. Pag nagawa na natin ito, at malalaman natin yan, sasabihin niya ng Diyos sa atin, nagawa mo na ang dapat mong gawin. Nagawa mo na yung part mo. Kaya ako na ang bahala, sasabihin ni Lord. Siya na yung kikilos, siya na yung hihipo ng bawat puso ng mga tao kasi wala talaga tayo magagawa. Hindi talaga natin ito basta magagawa, mga kapatid. Maliban na lang kung kasama natin ang Diyos, kung gagamitin natin ang kanyang salita, kung lagi tayong mananalangin, sigurado madadala natin sila pabalik sa ating Diyos. At kapag nagawa na yung part, si Lord na ang bahala doon. Siya na ang bahala para madala niya pabalik yung mga taong para sa kanya talaga, mga kapatid. Ano po, yan yung ating gagawin. Huwag mananawang, manalangin para sa ating mga mahal sa buhay at sa ating kapwa, mga kapatid. Hihingi tayo ng tulong, ng gabay, ng protection sa ating Diyos at sigurado bibigyan niya tayo, tutulungan niya tayo. Hindi niya tayo pababayaan, mga kapatid. Lalo na pag nakita niya yung nilalaman ng puso natin na gusto natin
makapagligtas ng maraming kaluluwa. Tutulungan niya tayo. Siya ang bahala sa atin. Siya magtuturo sa atin. Kikilos ang banal na Espiritu para tayo gabayan, turuan, samahan, at lalong-lalo na pagtagumpayin, mga kapatid. Basta ulitin ko lang, huwag tayong magsasawa, huwag tayong susuko, huwag tayong aayaw. Pwedeng mapagod, pero hihingi tayo ng kalakasan ulit sa Diyos para maging malakas ulit at maging matapang sa paghahayag ng salita ng ating Diyos. Yan po ang gagawin natin. At yan po ang tinuturo sa iyo, sa atin at sa akin ng ating Diyos ngayong umagang ito. Salamat sa salita ng ating Diyos na ating napakinggan ngayon, mga kapatid. Marami siyang gustong ituro sa atin, pero dahan-dahan papakinggan natin ito, pag-aaralan natin ito, at isasabuhay natin ito. Tayo po ay muling mananalangin. Ipagpapasalamat natin ito, mga kapatid. Kayo rin, kung ano yung gusto nyo sabihin, hilingin, isumbong sa ating Diyos. Pwede po lahat siya. Magsiyo po tayo. Hallelujah. Yes, O God. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin. Ama, una, I pray na mapatawad mo po kaming lahat sa aming mga kasalanan na gagawa araw-araw. Simula noon, sa aming mga kasalanan, patawarin mo po kami. Sa aming mga karumihan, sa aming masamang naiisip na sasabi ng kikilos na paplano at nagagawa, Lord, patawarin mo po kami lahat. Patawad po. I pray na hindi na kami magkasala sa iyo. I pray na sumunod na kami sa iyo. I pray na pakinggan na namin ang iyong salita. Isabuhay at tuparin namin ito. I pray ma-share namin ito sa lahat ng tao. Lalo-lalo na sa aming mga mahal sa buhay. Para sila rin ay inyong mapatawad. Para sila rin ay inyong iligtas sa pangalan ng Panginoong Jesus. Lord, I pray kagaya ni Apostol Pablo, maging matapang kaming maghayag ng iyong salita. Huwag kaming magbase sa aming sariling karunungan, katalinuhan, kalakasan, kundi magbase kami, Lord God. Panalig kami sa iyo, Lord God, sa iyong salita. Lord God, yan ang aming panghahawakan. Dahil sa iyong salitang makapangyarihan, sigurado, Lord, maraming mababagong tao. In Jesus' name. Kaya Lord, help us na maging matapang, maging matyaga, maging matiisin, Lord God, sa paghahayag ng iyong salita. Dahil hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwanan. Pangako mo yan, Lord, sa lahat ng taong totoong sumusunod sa iyo, sa mga taong tumutupad ng iyong salita. Salamat po, Lord, sa mga narinig namin, Lord. Salamat, Lord, sa pagsama mo sa amin, sa protection, sa guidance, Lord. Salamat, lalong-lalo na sa karunungan na ipinagkakalob mo sa amin. At yan nawa ang aming gamitin habang kami nabubuhay. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Salamat po muli, Lord God, na tinuturo mo na sa salita mo lamang kami sumunod. At ang salita mo lamang ang aming ihayag, Lord God. Wala nang iba. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Salamat po, Lord, sa mga pamilya na sama-samang nananalangin, nag-aaral, nagbabasa ng iyong salita. Ingatan mo po sila, proteksyonan mo po sila, pagpalain mo po sila, bigyan ng kasipagan at kasapangan para yung kanilang napapag-aralang iyong salita ay ma-share din nila sa ibang tao. Salamat po. I pray din, Lord, ako magpatuloy ako mag-share ng iyong word sa lahat ng oras at pagkakataon, Lord. Hindi ako tatamarin, hindi ako susuko, hindi ako mapapagod. Bigyan mo po ako lagi ng kalakasan, kasipagan, tamang puso at isipan, Lord, para patuloy na maghayag ng iyong salita. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Salamat po muli, Lord, sa katagumpayan ng aming gawain ito. Salamat po sa lahat ng pagpapala, sa kalakasan, sa kagalingan ng may sakit at karamdaman, Lord. I pray sila rin po ay iyong pagalingan. Ayusin ang bawat pamilyang nasira, Lord God. Nagkakagulong pamilya, nagkakagulong bansa. I pray, Lord God, pagkaloob mo ang kapayapaan sa bawat pamilya at bawat bansa, Lord. Lalo-lalo na sa iyong bansang pinili ang Israel.
maging maayos, payapa, masagana at tagumpay na ang kanilang buhay. Thank you for everything, Father God. Salamat po at naniniwala po ako na nakarating po sa iyo ang aming panalangin ito at iyo po itong tutugunin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Salamat, salamat, salamat po, Lord. Salamat po, salamat. At ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus at sa pakikipisan ng banal na Espiritu. Lahat tayo ay magsabi ng Amen, 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 at Amen po. Amen po, Amen, Amen, Amen. Salamat sa ating Diyos na rinig niya ang ating panalangin. Salamat dahil tinugunan ng Diyos ang ating mga dasal, ating mga kahilingan sa Kanya. Dahil mabuti, mapagmahal ang ating Diyos. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat.